Si Sakia Halandoni, bata ni Mimi. May ngalan yun, invited by Mimi. Ang ilang nga apo nga bag-o ni Brother Samuel kag ni Sister Rosette. So, pasensyahan nyo ako kung gulpi ako magtaghol karon kay bigyan man namin ang akong puwak. Kay kung kagahon, perti akong barukoy sa ugo. Hallelujah. Hallelujah. Kag kung may mga Bible kita, pwede kita makabukas. Kag may ari galit diri nga pa, ugod ako ka. Sa garak diyan sa akon. Yan, sa puno. Okay. Welcome naton ang iara sa kilid ni Ma'am Karen. Wala di siya ngalan sa akon, I don't know. First time ni Manang. Bayaw ni Brother Love. Si Brother Love. Okay, welcome here. Kung may Biblia kita, magatinto kita kag magabukas ang aton yung mga Biblia sa Romans chapter 8 verse 17. Isa lang ka verse ato niya basa. Dungan kita magabasa sa mga wala Bible, mayara kita projector sa mga may Bible nami mansundan sa inyo nga mga Biblia. Hambal diri sa Romans 8 verse 17, kag tungod niya kita mga anak na sa Dios, mga manunubli kita sa mga butang nga gintigana sa Dios para sa aton. Mga manunubli kita kaupo ni Kristo, kay ko nagaantos kita subong pariho kay Kristo sang una magaabot ang adlaw nga padunggan man kita kaupo niya. Hallelujah. Maga-pray kita sa siningaga. Hallelujah. Father God, nagapasalamat kami sa imong nga pulong nga among pagatunan sa siningaga, O God. Salamat, Lord, sa imong assurance, O Lord God. Nga madamo-damo man kami ayhan, Lord, sa mainagihan, Ginoo. But, Lord, ginpili mo kami, kaginangkon mo kami bilang mga kaanakan, Ginoo. Kaangay sa gina, Lord, sang ambahanon, Ginoo. Nga sang una, wala may kapalangga sa amon, wala may nagatalupangod sa amon, O Lord God. But ikaw ang Diyos, Ginoo, nga nagpalangga. Gintawag mo kami nga imo bata, O Lord God. Nagapasalamat din kami, Ginoo. Nga sa diin, gintagaan mo kay kami, Lord, sang bili. Gintagaan mo kami, Lord, sang atensyon, Ginoo, nga makakilala sa imo, O Lord God. Ginatagan mo kami, Ginoo, sang tinion, Ginoo, nga kilalahon ka namon, O Lord God, bilang amon amay, O Lord. Gani, Lord, sa sininga tinion, O God. Padayon gid kami, Lord, nga nagapasalamat sang imo, Ginoo, nga grasya, sang imo, Ginoo, nga katutom kagugma para sa amon, O Lord God. Salamat, Ginoo, sa imo nga pulong, Ginoo, nga sa diin nagahatag, Ginoo, sang kaligunan, nagahatag, Ginoo, sang kalipay, nagahatag, Ginoo, sang assurance, O Lord God. Nga sa diin niya, Ginoo, bisan ano pagalilon ang mga kabudlayan, bisan ano pa, Lord, ang nagakatabo sa amon subong, O Lord God. Ini, Lord, temporaryo tungod may ginaaman ikaw nga mga maayo nga butang para sa tagsa-tagsa sa imo nga mga kaanakan, O Lord God. Lord, ginadeklarar namon, Ginoo, sa sininga aga, Ginoo. Ginadeklarar namon yang amon tagipusoon, kag ang amon niya pangunahon na, Ginoo, magaangot sa imo, O Lord God. Magaangot niya sa dinya, Lord. Ini, Lord, nang hilway ikaw. Bukas ini, Lord, sa pagpanghikot nimo kag pagpanudlo sa amon, Ginoo, sa sininga aga, O Lord God. Lord, salamat, Ginoo. Ginadeklarar namon, Ginoo, nga sa dinya, Lord, sa amon niya pagwa sa silinga duo, Ginoo. Ikaw ya, Lord, ang amon nga pasalamatan. Ikaw ya, Lord, ang amon nga pasidunggan kag ikabuhi namon, Lord, ang imong nga pulong nga amon mabatian sa sininga aga, O Lord God. Salamat gid, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kanami sa aton nga ambahanon sa aton nga devotional nga sa diin naghambal nga wala kita sa una sa kakilala, wala may nakakilala sa aton, wala sing may nagapalangga, masiling kita sa aton kung wala may kapalangga sa akon, pero
Pasalamat gali kita sa Ginoo nga sa diin. Bisan wala man kita ginatulog, wala man kita ginakilala sa iba niya tao, pero ang Ginoo nakakilala, kagintandaan niya na ikaw. That is why ari ikaw diri sumo. Hambalai mo nga ingod, pasalamat di kita kay gintandaan ka na nga daan sa Ginoo sa una pa. May tatak ka na gali. Gintatakan ka na sang Lord. Masilisan nga dugay-dugay pa ko kakilala sa Ginoo man. Nga dugay-dugay ko wala nagpangalagad sa Ginoo. Bo sayang sa 30 anyos ko nga ba dito sugal ko, inumdi, pangbailito, kundi ako kalabot, nga king gamit ang ato niya kabuhi sa wala sing pulos. Pero ang pulong sa Ginoo, hambal diri sa aton niya pagatunan sa Romans 8 verse 17, nga tungod mga anak, kag tungod nga kita mga anak sang Dios, mga manunubli kita sang mga butang nga gintigana sang Dios para sa aton. So bilang Kristohanon, hambalai mo ingod. Hambalai mo ingod. Gidya mahilig ako maghambal sa imo ingod. May ginatigana gid kali ang Lord para sa imo. Magaranon ka na ni. Magaranon ka na ni. Kung pinsihagit siya, kung hindi siya magpati, may ginaaman gid ang Lord sa imo. Kasi sa tinong ginaaman ni sa akong sumuman. May ginaaman ang Lord sa imo nga maayo nga puturo. Sa nagligad, before ako maggadto, may isa ako nga nakachat, nagwabigabin ako katulog. Hambal ko siya, personal ko nga pamangkot, kamusta na ikaw? Hambal niya, okay na ako subong, pero siling niya, kung kaisa nagakatruma pa. Tapos siling niya, pero siling niya subong. I want ka nga ako niya kabuhi, magakabuhi nga hilway sing matuod-tuod. Kaya siling niya, diri ko na-realize, sila sa ulihi ko na-realize galit, na siling niya, after nga nag-graduate ako, daw ako ang nangin masters ang ako niya kabuhi at ang tanan ko nga desisyon, ako ang nagahimo. Wala ko ginatuman ang gusto sang Lord sa akong kabuhi. That is why siling niya, amo maning natabo sa akon. So siling ko, at least siling ko nalipay gid ako nga ang imo realization subong nag-abot sa iya nga panghuna-huna nga kun imo lang galikaw galingon ang imo tumanon, laban kay gid permi sa tumba, permi ka lang failure. Pero siling niya subong gusto ko ya nga kung ano ang will sang Lord sa akong kabuhi, amo ang matupad. Siling ko nagpalipay ko kasi gabi-gabi ako katulog, sige lang nga maka-minister ka sa iya. So nalipay ako nga sa diin makasiling ka may mga realization. Amo nang hindi kita maghambal permi sa ato niya uton. Ay kadugay-dugay na sa imo sa Ginoo, wala kang gyapon pagbago. Mo kadugay-dugay na sa imo sa Ginoo, do ampot dulong ulugtasan ka man gihapon. So may season sa aton nga life nga sa diin may pagbago gali kita. So sa sini nga aga, gusto ko gid nga tun-an naton sa sini nga tinion. Kung naganegosyo kita, anong aton handom? Tungod gusto naton may ginansya. Kung nagalakad kita sa ibang nga lugar, tungod gusto naton ma-explore ang aton kabuhi, kay may gusto kita nga kuhaon. Kag kung magsilibang kita, kung gusto man naton magpamana, tungod or magpangasawa, magkadto sa pangabuhi, tungod may handom man kita nga mabuo ang isa ka pamilya. So bilang Kristohanon, may ara man gali kita nga magganar. Gapati ka mo, may maganar kita bilang Kristohanon. Masiling ka lang uro sa imo kami, okay lang ko na yan, bakit doon lang ko yan sa simbahan, wala man ko na may makuha, ano, malang ko na sa born again man, mamati-mati, mapuro palakpak, mahibi-hibi, matuwad-tuwad, wala ko na kwaon. Laban-laban ang akon niya mga friend, mapalagyo pa na. Laban-laban ang akon niya mga abiyan mo, ang balon pa ko po, nagbulo-born again ka. Pero sa pagkamatuod-utod, may ganaron ikaw kung ara ka sa Ginoo. Wala ka perde. Wala ka perde. Kung sa business, kung kaisa, may tendency nga maputo ka. Pero sa Ginoo, wala sing pagkaputo. Hambalai mo ingod, wala kagid kaperdihan sa Ginoo. Dog ka na. Kasi ganito, subong ako, Christian na ako, nga do perdi man ako, ha? Tungod imo na iya hinimuan kaysa kay Lord ya, wala sing kapirtihan. Masigit nga dugay na ko perde mo ko gyapon. Tungod amo na permi kay deklarar mo sa imo baba, perdi ka. Amo ako sini, wala man ko gyapon sing may ma-accomplish, kay wala man ko gyapon sing may mahimo, imo na nga gin deklarar. So dito sa isa sa conference sa atinan namon nga sa aton pag-declare gali
dira naton makuha ang aton nga ginakuha. Kag there is a promotion sa aton nga pag-declare. Tandaan naton sa aton paghambal may power. Hambala imo imot, may gahom ang imo tinaga. Sige, ano magahuman? May nagamagic dayon? Hindi. Kaya mo nang nagakawas na sa atong duha. Pagpakamaayo ka, pag-curse. So sa sininga aga, ang aton nga pagatun-an sa sininga tion, ang title, Your Gain of Being a Christian. Ano bala ang imo maganar? Ano bala ang imo makuha bilang Kristohanon? Sa una-una ka nga nagkilala sa Ginoo, sa una-una ka nga nag-attend ka sa Bible study, ano ang imo gipamangkot dayon? Nagpamangkot ka ihan sa imo ko, mano ko di man. Ako sang time nga ginhambalan kami dito nga ma-Bible study dito sa Purugwan. Ang akon dayon sulod sang ulo. Mano ko da man makadto naman ko sa bagong nga relihiyon? Amo na tayo nagsulod sang akong nga panghuna-una. Pag siling nga mga Bible study, ay nga matutuon niyo sa Bible, kito sa una nagdalag ko magani nga wala man nag-attend sang Bible nga ma-Bible study gid. Wala ka man nagihapong kuhaon. Pero hambal gali sang pulong sa Ginoo, may maganar ka kung ara ka sa Ginoo. Wala kasing kapertihan. May maganar ka sa Ginoo. Sino diri gusto permi nga may silingas? Nagligad ko sa program. Sino permi gusto maghambal nga? Sino gusto sa pagpakamaayo? Hambal ako. Pero ang pamangkot, sino gusto mag-upi sa gusto sa Lord? Mabudlay Lord. Kakapoy. Damo ko'y limuon. Pero may ara gidya ang Lord permi nga gusto himuon para malabot or maangkon naton ang mga butang nga gusto naton nga maangkon. So diri sa aton, ano bala ang maganar naton kung kita ara sa Ginoo? Kag kung masiling kita, Christian kita. Kung matudtod gali kita nga Kristohanon sa pila ka adlaw, amo ning aton nga maganar. Manunubli kita sa mga butang nga gintigana sa Dios para sa aton. Manunubli ka gali. Ikaw ang ginpili sang Lord nga magpanubli sa mga butang nga gintigana niya. Tiyo pamangko, ti paano mga wala nakakilala sa Ginoo? Kay ang hambal sang pulong sa Ginoo, ang mga manunubli sang iya nga gintigana, amo ang mga anak sang Dios. Tulo ka abihin mo ingod. Matahom siya. Kaya nga agin pakamatyan siya sang Lord. Matahom siya. Kagwapo. Tungod niya, nagkabuhi siya sing matarong. Habal dito sa pulo sa ginton anamon. Kung gusto naton gali nga matahom, mag-beautiful pagid, magkabuhi kita sing pagkamatarong. Nasigatibo, sino ang mga tao nga pirmi gaburingot, pirmi ganun, nagkakabuhi gali isang pagkamalaot. Ang bali isang pulong sa Lord, no? Balis ka doon. So, hambal dira, manunubli kita, or maangko nato ng mga butang na ginaman sang Lord, kun may kun. Hara, pero makapanubli kita sa mga butang sa Diyos kun if we do not give up. Hambal dira sa 2 Chronicles chapter 15 verse 7. Hambal dira, wala ko naging butang para kamo ang mabasa sa inyong Bible. Hambal dira, pero kamo iya magpakaisog kamo kag hindi magkaluya kay ang inyong mga binuhatan pagabalusan. Diri naton makita ang istorya sinadi sa 2 Chronicles nga si Azariah ang anak ni Obed nagkadto sa kay King Asa. Nga sangtay nga ina si King Asa, siya ang king sang Judah. Kag sangtay nga ina si Asa, nagkapuhi siya sing righteous sa tubangan sang Lord. Nga sa tingin makita, nga bisan mismo si King Asa, bisan ang iyang alulang aray na, gipapanaog niya sa pwesto tungod nagasimba sa Diyos-Diyos. Tungod
tungod gusto ni King Asa nga sa diin matarong sa tubangan sa Ginoo, ginpang buska, ginpang wasak, ginpang guba niya ang tanan nga mga templo sa mga Diyos-Diyos. Kaya gabi nyo, tungod ang promesa sa Lord nga kung magasimba kita sa isa ka matuntuon nga Diyos, kag hindi magasimba sa lain nga Diyos, ang balya pa kamayuho niya kita. So ang ginhimo dire sa 2 Chronicles chapter 15, sang tayo nga ginhimo ina ni King Asa, abi nyo nung natabo, sa sulod sang 35 anyos nga siya ang nanginhari, wala sing natabo nga mga gera o kung wala sing may natabo nga pagsalakay sa ila. Tungod din proteksyonan sila sang Lord. Imagine nyo na, nga makasili ka, grabe Lord, sa sulod sa 35 katuig, hambal sa pulo sa ito, nagkabuhi siya, nag-reign siya as king, nga ma-peace or kung matawhay ang iyagin harian. Nga makasiling kita gali, nga kung kita gali, may nagakabuhi kita sa pagkamatarong, diri nato makita nga makapanubli kita, hindi lang gani ang eternidad, kundi samtang buhi pa kita, makapanubli kita sang mga butang nga ginaaman sang Lord. Pero antes nato nila makuha hambal diri, ang isa ka encouragement, ni Asaria sa iya, siya, pero kamo iya magpakaisog kamo kag hindi magkaluya kag hindi or kay ang inyong mga binuhatan pagabalusan. Sini nga, subong niya kung ano pa ang mga nagakatabo sa palibot, sino man tira maghambal nga magsalakay sa inyo, hindi ka magkahadlok. Hindi ka magkalingkang. Kay sini nga, ang ginahimo mo sa subong pagabalusan sa Lord. So kita man yung mga Kristohano, subong, bisan ano pa galing nagakatabo sa aton, ano pang nagahingabot sa aton, hambal encouragement gali, hindi ka magkaluya. Abi mo pagkabati sini ni King Asa, namurag-muragan siya. Ay totoo gali, kay nga balaan ko nga may Diyos nga nagapangapin sa akon. Balaan ko nga may ginaaman ang Lord sa akon. So, sang dito nga amo na nga time, nagsiling si King Asa. Amo na hambal ko nga bisan ang iya nga lula, ipapanaog niya sa pwesto. Kag naghimo sa sang pagkamatalong sa tubangan sang Ginoo. Kag sa aton subong nga sitwasyon sa atong kabuhi, sometimes, damo nga sitwasyon sa aton nga life, nga once hindi na naton manamian, ang tendency naton, hindi na ko Lord, mag-give up na ko. Hindi na kuya sa imo, Lord. Hindi na ko daya magganto sa simbahan. Hindi na kuya mag-attend sa tanan niya mga activities sa church. Pero ang encouragement gali sa aton, hindi ka mag-give up. Kaya nga, ang tanan naton niya ginahimo sa subong, mag-aabot ang tion niya pagabalusan ka sa ang Ginoo. Kasi nga, anong ginhimo ko subong man? I-assess mong imo ko galit. Ano ba lang mga butang nga ginhimo ko nga worthy ako sa pag-receive, sa pagbalos sang Lord? Kung wala mo pa na umpisahan, umpisahi subong. Kay may tsansa ka pa. Hambal sa Galatians 6:9, gali hindi kita magkataka sa paghimo sang maayo, kay kung magpadayon kita, mag-aabot gid ang tion nga mabaton ta ang balos. Sa verse 10, gani kung may kahigayunan, hindi ta pagpaligaron ang paghimo sang maayo sa tanan nga tawo, kag labi na gid sa aton utod nga mga tumuluo. Grabe gini bala pirmi ang rima sa Galatians 6:9 sa akon. Nga sa subong masilikati, Lord, ari ko subong sa season sang akon nga deepest moment. Ari ko subong sa pinaka-painful ko nga kabuhi. Ari ko subong sa tion nga tanan-tanan nagatulog sa akon. Ari ako subong sa season nga ang tanan-tanan do wala sing paglaom. Paano ko kahimo, Lord, sa maayo nga butang kay tanan gay magtulog lang ko sa ila, gina persecute ko dayon. Hambal gadi galia sa pulong sa Ginoo. Kung gusto naton mapanubli sa pila ka adlaw ang plano kag ginaaman sang Lord sa aton, hindi kasubong mag-untat sa paghimo sa mga maayo nga butang para sa Ginoo. Hindi lang para sa Ginoo, para sa imo isig ka pareho. Ang diri gani, especially sa imo utod sa Ginoo. Siling ka, isubong kay masiling kita. Kaysa masing ka,
Mas maayo pa magkuha ko sa madug-obra nga unbeliever sang sa Kristiyano. Kaya nga ako, unbeliever ako ko, sige obra ya. Pero kung mga Kristohanon gani, bao, sige, total. Christian mga. Ang itsidihan tako ni Sir ko, itsidihan tako, kiti Christian mo, ginaabusuhan ta. Buot silingon, kung kita gali Kristohanon, ginhay kita sa gising natong kaparihas, himuon taman ang responsibilidad nga nagakabagay sa ginahatag sa aton. Amo na akong kaisang, sige lang, total, Christian na lang ako, mautod, kabalo na siya, makagto ko yung alas 9. Ang bayad mo, isa ka adlaw, kung nagapatrabaho, nagaobra ka, makagto kaya, imo nga ba, imo kagto alas 9, main kaya alas 11. Tilalang oras, imo obra. Tapos, maobra ka naman alas 2, main kaya alas 4. Kung sa gobyerno ka, kinangla mo, halin ka alas 8, mabuhi ka alas 12, masulod ka alauna, mabuhi ka alas 5. So, paano naton makita ang maayo nga butang kung saan mo palang sinagali, hindi kita makahimo. Dili nato makita yan nga hambal kaya sa pulsa, hindi kita mag-give up sa paghimo sa mga maayo nga butang. Mga butang nga sa diin makahatag sa kahimayaan sa aton nga Diyos. Tungod gina-consider man bala nato ng atong kabuhi nga isa kita sa mga anak sa Diyos. Kung gina-consider naton gali nga kita anak sa Diyos, required kita sa paghimo sa maayo nga butang. Hindi iya sa una sa aton nga pagtuluhan, kinahanglan mauna kita himo sa maayo nga butang kay para maluwas kita. Sa circle sa agtuon sa pulong sa Ginoo, nagahimo kita sa maayo nga butang tungod resulta ina sang aton nga pagkilala kag pagpalangga sa Ginoo. Kay ang kaluwasan hindi na siya makuha sa maayo nga buhat. Makuha na siya sa pagtuo kay Kristo Jesus. Makuha na siya sang imo nga paghinulsol sang imo mga sala. So bilang Kristohanon, hindi kaya magsiling nga mahimo ka lang sa maayo nga butang, hindi nako or balaan ko maayo na ang ginaimo ko, wala ko may ginasalainan sa buot, wala ko may ginasakitan sa buot, wala ko may ginlansa, wala ko ginlansi. Makakadto ko sa langit. Hindi. Naghimo kita sa maayo nga butang tungod out ina siya sang aton nga pagpalangga sa Ginoo. Dili naton makita nga kung hindi gali kita maguntat sa paghimo sa maayo nga butang, ang Lord may ginaaman sa aton. Kag isa pagid nga gusto sang Lord nga kung gusto naton nga magpanubli sa mga butang nga ginaaman sang Lord sa aton, letter B is do not be discouraged. O kung hindi ka magkahadlok o kung magkaluya. Hindi mo pagtulukon ang mga butang nga hindi maayo ka maghambal ka, hindi ka na magpadayon sa Ginoo. Hambal sa Deuteronomy chapter 1 verse 21, tanawa ang duta nga ginahatag niya sa inyo, panag-iyahin ninyo ini suno sa ginsiling sa Ginoo, ang Diyos ang inyo mga katigulangan, hindi kamo magkahadlok o kon magkaluya. Siling ko, sa dili sa aton nga time, siling ko Lord, amo ni aton nga sitwasyon sa aton nga church, siling ko Lord, hindi ko ma-discourage. Kay balaan ko maabot ang tion nga ang Lord mag-provide sa aton kinahanglanon. Siling ko, hindi ako ma-discourage, hindi ako magkaluya sa pagpalapit sa imo kay balaan ko. Ang Lord naghatag sa aton sang word. Ang Lord madamo-damo sang assurance. Ang Lord madamo-damo sang promesa. Nga paano naton ini malampuwasan ang aton nga mga testing sa aton nga kabuhi. Especially diri sa church. Siling ko, Lord, kung kaisa sa una, makasila ako, nagkaka-discourage sila ko. Pero sa time nga sa diin, damo-damo ka promesa, damo-damo ka nga matunan halin sa Ginoo, nagkakaisog ikaw. Nagahatag sa imo sang kusog, nagahatag sa imo sang encouragement, nagahatag sa imo sang kaligunan. Nga sa diin makasiling ka, bisan ano pagali ang matabo, hindi ka magkahadlok. Hindi ka magsiling nga masiling, wala na kulon sing mahimo. Tungod balaan nato niya ang Lord, ara siya nga naghatag sa imo sang promesa. Sa tion sang aton nga pagmasakit, masika hindi na ako kay Lord kay balaan ko, hindi ko ni Lord palangga. That is why gitagana ko sang balatian.
Sang time nga nagapamigado ka, Lord, na-discourage ko kay wala ang pugong provisionan. Sang tiyon nga puno ka sang problema, hindi na ko, Lord, sa imo na-discourage ako. Kaya nga, sa diin pang napalapit ako sa imo, Lord, yan damo ko sang problema. Pero hambal sang Lord, do not give up. Hindi ka ma-discourage sa tanan nga mga circumstances sa imo nga mga kabuhi. Hambal pagid sa Joshua chapter 1 verse 9. Dumdumo mo ining akon bilin sa imo, magpakalig-on ka kag magpakaisog. Hindi ka magkahadlok o kon magkaluya, kay ako ang Ginoo nga imo Dios magaupod sa imo bisan diin ka magkadto. Siling ko, Lord, grabe, sa tiun man gali sang aton nga sa aton nga life nga discourage kita, ang Lord ang naga-encourage sa aton. Sa tiun sang atong kaluyahon, ang Lord ang naga-paisog kag nagahatag sa aton sang kusog. Hambal diri niya, bisan diin ka gali makadto, ang Lord kaupod mo. Hambalang imo ingon, wala sang tinion sa imo kabuhi nga ginbayaan ka sang Ginoo. Kung kaisa mo ng aton balasyagon, ginbayaan ako sang Lord. Ne, no? Pero diri gali, bisan din ka nagakadto, bisan ano pa nga sitwasyon sa imong kabuhi, ang Ginoo gaupod sa imo. Wala sang tinion niya naghambal ang Lord nga bayaan ta ikaw anay. But hambal sang Lord, I will never leave you nor forsake you. Promesa na asang Lord. Buot silingon subong sa aton sitwasyon, makasiling ka, Lord, gusto ko malabot ang mga butang nga ginaman mo sa akon. That is why kung ano subong ang imo circumstansya, hindi ka ma-discourage kag hindi ka mag-give up. Paano mo malabot kung sa subong pa lang, first step sa imo nga testing, sa imo nga life, na-give up ka, na-discourage ka na. Hindi mo na ina malabot. Kaya masilingan dito, wala man sa akon ang Lord. Pero tandaan mo ito, wala sang tinion, wala sang segundo, wala sang minuto, wala sing oras nga wala ang Ginoo sa tupad mo. Ara ang Ginoo sa tanan nga tion sa imo nga kabuhi. Kaghambal ya pagin, bisan diin ka magkadto. Abi mo masika, ti ang Lord ya arala sa simbahan. Ang Lord ya siguro aralan na sa mga pastor. Ang Lord siguro, ang pabor sa Lord, aralan sa mga worship leader. No! Ang hambal sa pulong sa Ginoo, kay kita, nagbatong kay Kristo Jesus, kag bilang isa ka anak sa Dios, ang promesa sa Lord, ang kaupod mo, permi ara ang Ginoo. Amo na ko kaysa masiling ka lang, ay nagasakit ang siya sang akon nga utot, tawgon yung tanay si pastor. Ay, kung na ospital to, kinahanglan si pastor. Wala sa kinalain nga otoridad ang ginhatag sa pastor sang sa imo nga tawo nga nagapungko kang Kristohanon. Ang otoridad nga ginhatag sa Ginoo sa pastor kag sa mga Kristohanon, parihas lang na. Gani hindi mo pagtulungon, ito titas-taas na gid saya. Parihas kita nga may otoridad. Hambal sa pulong sa Ginoo, kay ang tanan nga otoridad ginhatag ko sa inyo. Wala yung ginambal nga ginhatag ko sa kay reverend, ginhatag ko kay pastor, ginhatag ko kay evangelist, ginhatag ko kay propeta sa aton tanan. Ngali magasiling ang kita subong nga Lord ara kag gali sa akon kaupod ko. Kag isa pagid, paano naton mapanuble ang mga butang nga ginaaman sang Lord sa aton? Kag ginato ang isa naton nga dapat naton nga himuon, do not give up, do not be discouraged, kag ang isa pagid, we continue to grow in the Lord. Kinahanglan padayon kita nga magpatubo sa Ginoo. Kay kung hindi kita magpatubo sa Ginoo, hindi ta mahibaluan ang damo-damo pagid nga butang nga pagahimuon sa Lord sa aton. Hambal sa 1 Samuel chapter 2 verse 26, sa pihang nga bahin, padayon niya nagadako si Samuel kag nalipay gid sa iya ang Ginoo kag ang mga tawo. Kung basahon nato nini ang bilong nga chapters ng 1 Samuel chapter 2. Si Eli may mga kabataan. Ang iya mga kabataan ni Eli naghimo sang mga hindi gid yaman nami sa tubangan sa Ginoo. Kumbaga natabo abuso sa posisyon. Tungod
tungod ang ila tatay, high priest sa sina nga time, ang ilay, himo lang sila nga himo sa mga butang. Tapos si ilay, kakasubugin, kaya nga, ang tanan isa gaginbasa nga, sa tanan ng mga kabataan niya nga mga laki, hala, pag gusto sila pakipaghilawas sa iba niya mga babayi. Kag pag gusto sila, sang himo, sang mga sala, nga wala na nahimaya ang Ginoo sa ila. That's why ginhambalan sila ni ilay, nga kung pwede, untatan nyo ang pagpakasala. Pero wala sila yan namati sa ilamay. Kaya nga, anong plano sa Lord? Patyo na malanggi sila. Kaya nga, ugtasan ko sila yan. Hindi na paghulaton nga ugtasan kita. Kag patyo kita sa Lord. Kag dire, sa pihak sinisang ginahimo sa mga kabataan ni Eli, nakita iya si Samuel, nga sa diin, nagdako siya, hambal dire, sa pihak nga bahin, padayon nga nagadako si Samuel, kag nalipay gid sa iya ang Ginoo kag ang mga tao. So, sang una, kung ang bata, tulo ko na ito, nag-umpisa na siya sa baby. Kung hindi siya pagpakaunon, kaya hindi siya pagpadidion, kaya hindi siya pag-atipanon sa iya ginikanan, mapatay na siya. Amo man kita sina, nga Kristohanon. Sa umpisa, pagbato na ito sa kay Jesus, kaya kung wala kita nagtiti, or wala kita nagkaon, anong kaunon, wala kita nagkaon sa pulong sa Ginoo, hindi kita magdako, kag hindi kita mag-grow spiritually. So, ang ginhimo, samtang aladaya si Samuel ga-start sa templo, gipatupo siya sa Ginoo, nga sa diin nakita naghamtong or nagmature siya bilang Kristohanon, nga sa diin nagpangalagad siya sa Ginoo. So, diri wala kita, nagasiling ako, nagbatong kita kay Kristo Jesus, mauntat na kita. Hindi po siling nga nagbatong kita, nagpabautiso kita sa tubig, masiling na kita, okay nang ako niya Christian life. Buot silingon, sa pagbato natin kay Kristo Jesus, kaya kung gusto natin magpanubli sa mga butang nga ginaaman sang Lord sa aton, padayon kita, bisa masiling ka na, nga nakuha mo ng tanan nga degree, padayon ka, kag padayon niya magpatubo sa Ginoo. Hindi yan, masiling nga, kung subong Christian ka na, ma-stop ka na. Ang Christian life, non-stop samtang buhi ka. Ang Christian nga pagkabuhi, nagapadayon nila nga nagagrow everyday. Wala na siya nagapundo. Kag masiling kati kung may bana na ako, mapundo na nga ako niya pag-grow sa Ginoo. Lain naman nga level, kay bago na mga experience ang imutunan. So, ang aton niya gusto galing nga matabo, nga panublion naton ang mga ginaaman sa Lord sa aton, sa subong palang desisyonan ta. Lord, hindi ko ya mag-untat sa pagpatubo sa imo. Hindi ko ya mag-stop subong, hindi ko ya pagtulokon kung ano subong ang akong sitwasyon, nga makasili ako nga hindi na ako magpatubo, kag hindi na ako magpagamit sa imo. Kaangay ni Samuel, halin sa sang bata, ginumpisa niya samtang bata pa siya, hasta nakita sa iya nga nangin matured siya sa iya nga Christian life. So kita man, sa subong pa lang, desisyonan man naton. Hindi ta malabot ang isa kabutang kung hindi ta pag-desisyonan. Gani hambala imo ingot, desisyonan mo gidya gali para makuha mo ang imo gusto. Kung wala sang desisyon, kita nga mahimo, wala kita sang may matabo sa atong kabuhi. Amo man na sa ang aton nga pagtubo sa Ginoo is a choice. Ang aton failure is a choice. Ang aton nga success is a choice. Hindi yan masiling saan nanulad ang magwabuwas saan maano lang ko da buwas Wala. It's a choice. Kag padayon ni kita ya nga magdesisyon sa aton kabuhi nga Lord, gusto ko ya nga magpatubo sa imo. Magpatubo nga sa diin balaan ko, madamo ako sang maangkon, kag madamo ako sing makuha sa akon nga pagtubo sa imo. No? And ang secondly nga mag-gain naton sa Ginoo kung kita ara sa iya or bilang Kristohanon, amo nga the Lord will honor you. Sa ginbasa natong kagina, kay kung nagaantos kita subong pariho kay Kristo, sa ang una mag-abot ang adlaw nga padunggan man kita kaupod niya. Sa nagligat,
Sang dito ako sa Puruguan, pagwali ko dito. Siling ko nami nga sang time nga si Job gintistingan sang Lord. Ang hambal sa iya, nag-conversation si Satanas kag si Job, hambal sang Ginoo. Lantawa ang ako ni anak. Nagalakat siya kag nagakabuhi sang pagkamatarong. Hambal ni Satanas. Nagakabuhi malanasan sang pagkamatarong kay tungod gina. Pagkamaayo mo siya. Nagabdayaw na nasa sa imo. Kay nga, grabe ang mga butang nga ginhatag mo sa iya. Abi, tistingan ta nga kuhaon ang tanan niya ara sa iya. So, diri natabo, sang time gali, ang natabo tungod wala nag-give up, wala nagpadayon nga, wala si Job nagunta sa iya pagkilala sa Ginoo, hambal ya, ang pinakaulihi, na-overcome niya ang tanan niya mga testing sa iya. That is why nga makasiling-siling ko gani, grabe ang Lord ang naga-cheer sa imo. Kag ginapabugal ka sang Lord sa tubangan sang ni Satanas. Gahambal siya, tulo ka ang bata ko. Tulo ka siya kung ano siya katutom sa akon. Ginatagaan ikaw sang dungog. Gina-honor niya ikaw, ginatagaan ikaw sang, ano sa Ilonggo, pagid? Ginapabugal niya ikaw. Ginapasidunggan niya ikaw. Ginahambalan niya si Satanas. Lantawang anak ko, kumbaga sa tubangan sang iya kaaway, sa tubangan sang ni Satanas, ginahambalan ka sa amo nang ako niya na, ginapasidunggan kung tungod amo nang ginahimo iya subong. Nagahimo sa sang matarong sa ako ng tubangan. So makasiling ka bala subong, nga Lord, takos ikaw bala nga pasidunggan? Kang makasiling ka ganyan, grabe, gali kay nga, bilang Kristohanon, nagahambal ang imo amay sa langit, yung nagtugas sa imo, nga ara akon bata, pasidunggan ko na siya, once nga ma-overcome niya, ang tanan niya testing sa iya nga kabuhi. Once nga matapos, ang tanan niya aton nga mga giagunto, nga makasiling ka ganyan, ay tutuod din manggali ako nga ginhilway. Kag tutuod ako, nga ginhimo sang Lord, nga sa din makasiling ka, tutuod ako Lord nga nangin mandadaog. Once galing nga ginhimo nato niya, ang Lord ang nagahatag sa imo sang dungog. Namin isa bala ka example sa Luke chapter 14 verse 10. Ang baldiri, pero kung impitaron ka, pilion mo ang pulungkuan nga para sa ordinaryo nga mga tawo, agod sa pagabot sa mga sang nag-imbitar sa imo, palapitan kaniya kag papungkuon sa pulungkuan nga para sa dungganon nga mga tawo, kundi mapadunggan ka sa tubangan sang tanan nga mga ginpang imbitar. Bilang Kristohanon sa tubangan sang Lord, hindi kita dapat magpatikal. Kay wala kita sang dapat itikal. Kay wala kita sang ipabugal. Kay wala man kita ni isa sa pagwa naton sa siningang kalibutan. Amo nang hambal ni Job. Nagwa ako sa siningang kalibutan nga wala gid. Gani wala kita sang ipabugal. Diri nato makita nga ang Lord gali nagahatag sang dungog, nagapasidungog sa tawo nga mga mapinaubuson. Sa mga tawo nga naga-exercise sang humility, nagapaubos sa ila kaugalingon. Sang time bala nagligad at Monday, nagkanto ko sa school. Nahuya ako. Sili ko kay Pastor Inday, ito nahuya kita ko kay ito. Sili ko doon, masilingang iba niya tao doon, nag-abuso ka. Sang time nga, nagkanto ko sa school, kay ito ko isa namon ka school girl, wala pa ka pa-enroll. Nagkanto ko sa teacher, hambalya, ma'am, kadto lang to sa principal kung ma-okihan, temporary enroll. Pagkadto ko sa principal's office, nang wala ko ay nagsulod, nag-rolling-ling lang ko, kay tungod damog mga parents nga nagapungko. So, ginihimo, sa nakita ko sa principal, nagsalasala, agwa ang principal, kag inang, ano to, pastor, ano naman eh, siling ko, sige lang ma'am, tapusa lang ang iban mo nga mga kuwan, kaya ako nagapungko ko sa gwa na lang, tapusa lang ang iban mo nga mga ginatubang nga mga parents, hindi, ano to nga, ako niya malagad sa imo, siling ko,
mapa-enroll ko tani ma'am sa ako nga bata, sa ako nga isa ka school girl, pero wala din nga mga papilis. At sige no problem sila nga, nang nagkitagaan ako sang kwan lang, sang recommendation niya, temporary enroll. So makasiling kasi gulod, do puso na, do masiling ko, do yan ako sa akong galingon, sa sulod hindi ako magkanto-kanto nga, may mga muna bala, pero kinaglan ko nga, magkanto kay para ipa-enroll lang mo niya school girl. Pero siling ko na, kauluya, kasi kung may mga nauna, ginuna ka pa akong muti. Ngayon ang nabasili ka pala doon, basili mo ba, hindi siya magpasi katao nga, ginauna-una, gini siya nga, mas nauna pa, may nagapungko dyan sa table. Nga tiri bala, nga sa aton man, bilang Kristohanon, magkadto kita gali, hambal diri, para makita naton ang i-order kita, hambal diri sa Bible, nga magpungko kita sa pinakaulihi. Hindi nga pag-abot mo, ano doon mga Christian, mapungko kita na sa VIP tayo. Nga the more kita gali, nga nangin humble, ang Lord ang nagahatag sa aton sa pasidungo. Sang time dito sa conference, nagapungko lang kami nga sa table. At pungko naman sa table, nagsulod ang speaker. Pagsulod sa speaker, nagkadto sa, ay mga taga-Sara, bala, ay mga taga-Sara group, abahaw mo naman, nang kiss, biso-biso mo naman. So nga tira mo makita, nga siling namon, halin kami sa Sara, sa ordinaryo nga lugar, sa malayo nga banwa sang Sara, pagkadto sa Iloilo, nga makasiling ka, nga Lord, ginalift up mo ang imong mga kaalakan. Ginalift up mo sa tubangan sang iban nga tao, tungod ara ka sa amon kabuhi. Maagri ang mga kababaihan, kag ginalift up ka sang Lord, tungod nagakabuhi ka, kag gina-honor mo unabis ang Lord, that is why ang Lord man ang maga-honor sa imo. Amo na ang ginang kanta, kung ginapalangga ta ang Ginoo, ang Lord man magapalangga sa aton. That is why kung gina-honor ta ang Lord sa atong kabuhi, ang Lord maga-honor man sa imo. Kumbaga, balikay. So kung anong ginhimo mo sa Ginoo, amo man ang himuon sang Lord sa imo. Paano ka i-bless ni Lord kay wala mo sa ginarespeto? Paano ka sa Lord pagkamayuhon kay wala ka man nagasunod sa iya? Gusto ta pero, Lord, bless me. Lord, gusto ko maayo nga butang, maayo ko Lord nga kabuhi, maayo nga lawas. Gusto ko Lord, damo ko kwarta. Pero paano mo gina-bless ang Lord sa imo kabuhi? Hambal sa pulong sa Ginoo, i-honor naton ang Lord sa tanan nga area sa aton nga life. Kaysa may mga tao, especially sa paghatag sa aton nga mga tithes and offering. Hindi kayo magkanto sa simbahan, kaya nga akong kwarta, pulo lang ka piso. Ay, hindi kayo magkanto, kaya wala ko inog offering, wala ko inog tithes. Pero sa Bible, hindi lang kwarta ang ginatides naton sa Ginoo. Ginagatides kita sa aton nga tsimpo sa Lord. Nagatides kita sa mga butang, sa mga gitpang harvest naton, ginatayta naton na sa Lord. Gina-honor naton ang Lord sa sina nga area sa aton nga life. That is why nga ang Lord man naga-honor sa aton kung gina-honor naton siya. But silingon sa aton nga life iya subong bilang Kristohanon, handumon taya nga pasidunggan mo ang Lord sa imong kabuhi. Kay the more mo nga ginapasidunggan ang Lord sa imong kabuhi, the more ka man sang Lord nga tagaan man sang bili. Kag the more ka man taga sang Lord sang importansya sa iyang atubangan. Hambal diri sa Matthew 5 verse 11 to 12. Bulahan kamo kung tungod sa inyo pagsunod sa akon, ginayaguta kamo, ginahingabot kay ginabutang-butangan sang tanan nya kalainan. Amo man ini ang ila ginhimo sang una sa mga propeta. Gani magkalipay gid kamo tungod nga mabato ninyo ang dako nga balos sa langit. Siling ko, buod silingon hindi maligal nga kita gina-persecute. Magamba nga, ay mga gi-reward na siya man, gi-bless na siya man. May buti nga, parehas man lang kami nga Kristiyano, nga siya damo sa kwarta ha. Parehas man lang kami, galing nga nag-ungad to sa ungad, hindi ungad, kaya nga ungad, baboy lang. Parehas pa lang kami galing nga nagapangabudlay, nga siya damo siya friend, nga damo siya si mga nabaton nga mga butang. Wala sing may magkahisa sa imo. Kung dito sa langit, kung tagaan ka man sang Lord, sa nakudako nga mansyon nga bulawan, wala to sabi maghambal si mo nga, bugin imo mamjisitaw, patako nga mansyon. Kiti amo na iyang nga pagpakabaka diri sa duta. Amo na iyang reward nga nabaton dito.
Amo na to yung ginaman sang Lord sa imo. So wala si may maka-question. Diri nato niya makita nga sa subong pa lang sa aton nga bag-o nga pagkilala, especially sa mga bag-o nga nagkilala sa Ginoo, damo-damo kapaagyan niya persecution. Ay, nagsurusimba ka naman. Especially di si Ma'am Karen. Kung nagsurusimba si Ma'am Karen to sa Bonagin. Wala ka padupod pa na sa conference. Nag-Bible study, nagbasa-basa, nagpulpangamuyo na siya. Damo-damo sing tawo nga maghambal sa imo. Pero hambal sang pulong sa Ginoo. Gani, magkalipay gid kamo tungod nga mabato ninyo ang dako nga balos sa langit. Kung gina-persecute ka subong, palakpaki ang Ginoo sa imo kabuhi. Palakpaki ang Lord nagaisa sa pagpasalamat kag pasidunggi siya sa amo mo na nga ginasugata. Kaya nga, kung gina-persecute ka gali, buot silingon nakita sang panulay nga may nagbag-o sa imo. Ang nakita sang panulay nga matutuod ka ng Kristohanon. Kung wala may nag-persecute sa imo, buot silingon parihas pa kamo. Wala si may pagbago. So, questionably, ang ato niya life, kung wala may naga-persecute. Kaya nga, mambal si Satanas, paano ko sa i-persecute? Kaya parihas kami sina. Kagrupo kami. So, diri natin makita, nga, kung may mga persecution sa atong kabuhi, magkalipay kita. Kaya nga, ginatistingan sang Lord ang aton nga pagtubo. Ginatistingan sang Lord ang aton nga Christian life. Abi nyo, abi ko gani, magkanto ka sa born again. Abi ko kung mag-Christian ka, tawhay na ko. Mapungko na ko, masiting pretty, feeling to niya ako. Hindi. Kay once again, batod mo si Kristo Jesus. Hambal ni Satanas, dayon, target ko siya. Target ko siya. Ato pagit, gani halungan mong kabuhi mo. Masili ka, nasang una sang Kristo, hindi ko Kristoano nga, tawhay man ko, wala man ko pamalatian, wala man ko nagpamigado. Part inagali sang aton niya pag-grow sa Ginoo. Kung hindi kita mag-unta sang aton niya pagkilala kag pagpatubo sa Ginoo, sa pila ka adlaw gali ang Lord may ginaaman nga dako-dako nga pagpakamaayos sa imo. That is why nga bisan si Jesus Christ ginpadalaya sa imo, sobra pagid kamahal, sobra pagid ang yagin antos nga persecution, pero wala sa nag-stop. Tungod amo kasi na kapalangga kag balan sang Lord, once nga ma-overcome niya kag matapos siya hilikoton diri sa kalibutan, balan niya man yang iya mga kaanakan mangin overcomer man. Kag sa iya pagkamatay, ang balya amo ni dayon gin plastarya, amo ni ang iaman ko sa tagsa-tagsa nga magpadayon sa akon. So kung hindi kaya magpadayon, hindi mo man maangkon ang ginaaman sang Lord. Hindi ka masiling ang manunubli ka sang Ginoo kung mag-untat ka subong. Hindi mo man mahambal nga i-honor ka sang Lord kung nag-untat ka subong. Hambal sa pulong sa ino, sa subong pa lang, kung ginakahuya naton ang Ginoo sa atong kabuhi, mag-aabot ang tiyon niya, ikahuya yaman kita sa tubangan sa iya nga amay. Subo silingon ko, wala piging kauya si Jesus. Sa tubangan sang amay, makapresent si Jesus. Amo ni ang imo anak. I-honor kita sa tubangan sang amay. Ano ka namin nga masam, gina-welcome ka. Kung sa eskwelahan, ginahambal, first honor. Ano nga dungog ang imo nga kalipay kag mabaton? Ano pagit kalipay mo kung ang imo nga manunuga, ang imo nga nagluwas sa imo, ang magahambal sa imo, welcome, my faithful servant. Kag pasidunggan kaniya sa atubangan sang amay, kag sa atubangan sa mga angheles. Amo na nga kasubo ang kaisa. Sa madamo-damo nga mga tawo, nga grabe ang eksperyensya. Grabe ang mga ginhimo sang Lord nga milagro sa iya kapuhi, nag-unta, nag-backslide. Siling ko, paano mo masiling ka nga magbiya ka sa Ginoo nga amo ni kadamo-damo sang promesa nga ginaaman sang Ginoo sa imo. Amo na kadako-dako ang pagbalangga sang Lord sa imo. Hindi matakos. Amo nang ganda nga ang gugma sa Ginoo, tamaan ka laba, tamaan ka dalom, tamaan ka taas, kag tamaan ka dako. Hindi mo matakos.
Nga ang nagabiya kita sa Ginoo. Subong ang encouragement ko sa tagsa-tagsa sa aton. Ang aton pagkakristohanon wala sang kapertihan. Ang aton pagkakristohanon permi ka makaganar. Makaganar ka nga makasiling ka, Lord, gintuga mo gali ako, ginluwas mo ako, tungod makaginansya ako sa imo. Makaginansya sa ano? May palanublion ka halin sa Ginoo. Kung subong ang tao nagainaway ni isa ka 500 square meter or 10 square meter ga ilinaway na sa palanublion. Gapinatsanay para makuha lang ina nga palanublion. Pikion ang tanan nga mga papilis para makakuha mo lang ang ina nga titulo. Pero sa tubangan sa Lord, libre yan ang ginahatag sa imo. Nga amo ning imo mapanubli kung magpadayon ka sa akon. Amo ning ako ni hatag sa imo. Kaya ang ihatag ko pagin sa imo, kung nagapadayon ka sa akon, amo nga pasidunggan ko ikaw, anak. Kanami nami, kung isa-isa ka lang balan, anak? Anak Christian? Bala niya ikaw? Galipay kita ko sa imo, that is why subong pasidunggan ko ikaw sa atubangan sa madamo ng mga tao. Pasidunggan ko ikaw, tungod na lipay ako sa imo. Sino diri ka handom nga mapasidunggan ka sa imo Dios? Wala kita naghandom nga hindi kita pagpasidunggan, kag hindi kita pag-i-acknowledge ang Ginoo. Handom tatanan nga makapanubli sa mga butang nga ginaman sang Lord sa aton. Handom tatanan nga i-honor kita sang Lord sa atubangan sang aton Amay. So sa aton subong ang akon, hindi kita mag-untat sa aton pagkakristohanon. Hindi ta pagtulukon ang tanan nga mga malain, ang tanan nga mga kabudlayan, ang tanan nga mga challenges sa atong kabuhi, hindi ta pagtulukon kay balaan naton sa pihak sina hambal diri ang langit nagahulat lang sang iya pagpakamaayo kag igabubo ya sa imo. Nga makasilikan, Lord, hindi na ko kasarang mag-uyat sang imo pagpakamaayo. Wala ko sang sulodlan, sang imo tanan-tanan niya ginbubo sa akon. Tungod amo na ang reward sa mga nagapadayon sa Ginoo. Amen. Sino nakakita sa nagligad, sang ari diri ang sa discipleship, sa mga nag-a-attend sa discipleship? May nakita ka mo sa nagligad niya Sunday nga may gin-deliver diri nga mga boxes. Ari pang isa, ka-box. Ang isa to na sa balay, pero wala tunod ha. Karton lang ipangayo ko. Kay ginsud lang, kay nag-bakwit kami sa amon niya balay. Kag may isa, pag kita kautod, di kita gaan isa, di niya ka-box. Nga magkasiling ka subong niya, once gali, nga padayong ka sa imo nga Kristohanon, nakita sa Lord ang imo nga nin. Timing ang iya nga paghatag sa tagsa-tagsa sa aton. Wala siya nagaka-delay. So magkasiling ka, grabe gali ang Lord niya magabukbo sang sina nga mga pagpakamayo. Tapos ay nag-message ako lang ang nagpadala. Hambal niya sa niya na receive niyo ang mga among pani, mga sapatos niyo, mga wala ko kabalo, wala ka man. Na magkasiling ka gidya nakita sang Lord ang imong need, ay nakita sang Lord ang mga nagapagpangabudlay nga that time gali nga nagamasing ka tumution na nga mag-give up ka kay daw tayon nga nagaka-discourage ka, ang Lord nagapadala sa iya reward sa imo. That is why makasiling ka, ay amo ni gali kayo ang Dios nga akong ginalagaran. Magpira-pira lang kita ko. Amo ni gali ang Lord ang mag-reward kung nagapadayon ka sa iya. So lipay-lipay ka nga magpangalagad sa Ginoo. Hambal ko kayo sa bana ko, grabe ang bana ko, yung mga nasandal ang mga bago-bago, pero hindi kayo sa iya. Pasensya siya. Mga malmahal pa ang iya pili, pero hindi siya kaigo sa iya. Kaya nga nga size, amula ni, iya sapatos mo yung padala. Ang Lord nagka-reward. Pero sila yung, boss, sila yung hindi pa na para sa imo, ihatag sa makaigo sa tiil. So, ang isa ginhatag din ha. Wala ton, putangan tagoro sa extension. O, prihanta, tiil, maglaba ka. Para kay go, no? Kay there is power sa imo nga paghambal. Singla sa mong tiil mo, maglaba ka. O, mga permitted silinga mo to sa nagligyan sa camera. Di mo silingon, kung putod ka, pwede mong permi ma-declare, ang mga tiil ko magalaba, ang ako liog. Hindi lang liog, no? Ang imo rin, sakto lang size mo, kinaglan yung mag-deklarar mo.
Kasi rin ko, Lord, namin namin nga, ang Lord nagabukas ang iya kalangitan sa pag-bless sa mga tao nga wala nagauntat. Kag nagahatag padayon sang kadayawan sa iya nga ngalan. Makasiling ka gidya nga ang Diyos tuod-tuod nga nagabukas. Kag nagapadala sang iya mga reward sa mga tao nga wala nagauntat sa pagpangalagad sa iya. Kasi siya, nagkapangalagad, di ka mo lang galing na-bless. Sa tanan nga mga kaanakan. Gani, gina-encourage ko, pangalagad siya kay Lord. Ginaminamig siya mga lagad kay Lord. May diyon lang ko isa nga doon makapoy ka. Makapoy ka physically, pero nalipay ka. Once siya makita mong mga tao, ginaministeryuhan mo. Pasiling ka man niya, dito kayo dugay ko na sige na ministeryahan, wala kita nagatubo. Ang malagay hambal ko gina. Bisan ano kadugay ang isa ka tawo kung wala nag-abot ang iyation nga pada nga mag-grow siya, ayawan ka na. Kay ang Lord yung nagapatubo, hindi kita. Kita lang yung nga tawo ang ginagamit sa Lord sa pagpanggas. Kay ang Lord ang nagapatubo. So, dili ka gidya, makasiling kita kuya sing Lord, namin gidya bala ang Ginoo. Kay nga, makasiling ka, nga proud ka bala, nga makasiling ka, tutuod gali ang Lord naga-reward, kag nagahatag sang pagpakamaayo sa mga taong nagapadahalin sa iya. Hambal kina sabi isa man, siya ang imo nga bayo, siya blooming, so ko daw namin hambalan, dala ini sa package. Makasiling ka bala nga Lord, kinatagaan ka sa mga butang nga wala mo ginapakal, kag wala mo ginapangabudlayan tungod ang Lord nagahatag sa imo sang libre. So, amo na ang reward nga ba dili balusan ka kidya sang Lord. Hindi mo pwede pag-ibutang nga wala nga to nalipatan sang Lord. Bisan 5 nga gin-invest mo sa tubangan sang Lord, ginalista na sang Ginoo. Kag sa paglista sang Lord sa pagbalik ka sa imo, may ginansya ka gidya. Wala ka perde, wala na sang kulang, kay ginansya mo giniya sa Ginoo. Investment mo na. So makasiling ka gidya, subong masiling kita kuya, singko Lord, lipay-lipay gid kuya, nga isa ako sa imo gintawag, kag isa ako nga imo gina-consider na anak. Ang gimbasa naton Romans 8:17. Nga isa ako gali ka manunubli sa mga butang nga ginaaman mo sa mga tao nga nakakilala sa imo. Sa pila ka milyon nga mga tao, bilyon na gani sa bugos sa kalibutan. Pero isa ikaw, kagintiganan sang sina nga pribilehiyo nga makapanubli sang ginaaman niya halin sa kalangitan. Hindi nga dili sa kalibutan, langit nun nga butang ang ginaaman sang Lord sa imo. Buot silingon kon langit nun, wala sing katapusan. Eternidad nga reward sang Lord sa imo. Eternidad nga ginahatagan ka sa pananublion. Hindi na mamalatyon nga mga butang, kundi nagapadayon kag nagapadayon nga mga butang ang ginahatag sang Lord kag ihatag ya sa imo sa palaabuton. Gani hambala imo hindi ka gid maguntat pangalagad sa Ginoo. Kag hindi kagid maguntat sa pagpasidungog sa Ginoo. Kay ang Lord ang magapasidungog man sa imo. So bilang Kristohanon, wala gid kita kapertihan. Kung may season man sang testing, season lang ina. Kay ang Lord magabukas sang ginaaman niya nga reward para sa imo. Kag magaduko kita sang aton nga mga ulo. Hallelujah. 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 Ina-invite ko ang tanan sa pagtindog. Hallelujah. Sa sininga aga, can we make
a declaration sa tubangan sa Ginoo. Sa aton niya gintun-an sa siningaga. Grabe gali ang ginaaman sang Lord sa aton. Ang aton maganar bilang Kristohano. Ano bala ang aton niya makuha? Ano bala ang aton niya malaputan? Ano bala ang aton lalaputon? Para sa palaabuton kung kita sa subong padayon nga mangin matutong sa iya hilikoton. Hallelujah. Hallelujah. Balaan ko halos tanan sa aton. Gahandom nga makuha naton ina nga panalublion. Panalublion nga halin sa langit. Can we make a declaration sa aton sa siningaaga? Ibutang naton ang aton nga mga kamot sa aton nga tagipusoon. Hallelujah. Ihambal ini sa imo ihambal nimo ang ako ni ihambal sundon mo sa tubangan sa Ginoo. Father God, Father God, nagapasalamat ako tigapasalamat ako. nga sa diin Sa diin, isa ako isa ako sang imo gingkabig sa iyong gintabig nga imo anak ng iyong anak. sa sininga tinion. Tiniyon, Ginadeklarar ko ikaw ko, nga ako ako, magapadayon magpapalayo sa pagpalangga sa imo. sa palangga. Hindi ako magabiya Hindi ako magabiya. nga sa diin Sa diin, maangkon ko angkon ko, ang imo mga ginaaman iyong mga ginaaman para sa akon. para sa ako. Ginadeklarar ko Inideklarar ko sa subong subong sa akon kabuhi ako na kabuhi. nga ikaw ang akon pasidunggan. Sugat. Hindi ako maguntat Hindi ako magunta sa pagrespeto. Hindi ako mag-auntat sa pagpalangga. Hindi ako mag-untat sa pagpasidungog. Kag hindi ako mag-untat sa pagpangalagad sa imo. pagpangalagad sa iyo. Hasta maangkon ko ang ginaaman mo, Ginaaman ang tanan-tanan nga butang alin sa kalangitan. kalangitan. Salamat gid Salamat iyo. nga ikaw Ikaw, ang akon Diyos. akong Diyos. Diyos nga matutong, Diyos na matuto. Diyos nga mapinalanggaon, Diyos yung labi sa tanan. bistanan. Diyos Diyos. nga nakakita sang akon pagkinahanglan. Ang pinita ko ito. Nagkapasalamat kid ako sang damo nga butang nga akon maangkon sa palaabuton. Sa subong pa lang, ginasilyuhan ko ini Lord nga pangamuyo sa dugo ni Kristo Jesus. Dugo ni Kristo. Sa subong pa lang, nagapasalamat ako sa akong pagbaton sa madamo-damo nga mga butang nga imong paghahatag sa akon. Salamat gid sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede na kita makapungko. Kag tungod subong ari kita sa